Ito pa, si Marlene Camarillo na ka-Facebook natin, no? Pwede raw bang bayaran ng kanyang PhilHealth ng 4 years advance kasi alam niya merong discount. Okay, mamaya sama natin si Mr. Greg Rolyoda at ang ating sabayang broadcast sa Singapore, sa Hello Asia, sa K102.3 FM. Kailangan ko nang matutuhan ito, ang gabay ng OFW International. Kailangan ko na ito matutuhan. Ba't ayaw? Idadrag ko ba to? Idadrag ko, ganon, ganyan. Tapos play. Play. Programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore, with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs, si Tita Lou Medina. Okay, nandito pa rin ako. Pwede nyo ako i-text sa 0926617882. Gabay ng OFW International. Si Jonas Rivera ay hindi yata makakahabol. Kaya mamaya po ay makakausap natin ng PhilHealth para sagutin yung mga nasabi ko kanina. Samantala, kinukwento ko kanina, yung isang kababayan nating Pinay na sa Malaysia dahil sa kasong drug trafficking ay hinatulan ng death penalty. So, nakuha na ng Pinay ng 1,126 grams ng cocaine. My God, social cocaine. Cocaine sa Puduraya Bus Terminal sa Kuala Lumpur. Ito ay last 2009. So, naganap ang paghatol sa kababayan nating Pinay habang nasa Malaysia si Vice President Jejomar Binay para sa 3 araw ng working visit sa Kuala Lumpur. Sa report ng DFA, hindi nagbigay ng anumang pahayag ang Pinay matapos basahan ng sakdal. Nako, dumarami talaga yung mga kababayan natin nasa death row. Hindi magandang, image ng mga kababayan nating OFW. Hindi yata kailangan. Imagine, ilang death sentence. Napakatagal mong makukulong. Paano na lang pamilya mo sa Pilipinas? 10:04 ang ating oras dito pa rin sa gabay ng OFW International. Time check brought to you by OWA. Maraming salamat sa OWA, 3 dekada ng serbisyong tapat at nararapat. Pwede kayong tumawag sa OWA, no? Magpa-register na sa OWA OAV Registration Center para makaboto sa 2013. Ang Overseas Absentee Voting Center ay nasa OWA Intramuros. Tumawag lamang sa OWA hotline 833-6992 or text OWA 0917898692. Nagpupursige ang OWA para madagdagan yung mga kababayan nating OFWs para bumoto. Kasi karamihan sa mga kababayan nating OFW, tamad bumoto. Kasi akala nila kapag nasa abroad, pwedeng dayain. Dito lang yan sa Pilipinas may dagdag bawas. Pero siguro yun din dahil sa automation, hindi na kailangan mag-worry ang mga kababayan natin. Ilang porsyento lang nakaboto last election eh. Saan? Sa OFW? Abroad, oo. Oo, maliit lang. I'm not sure about the number, pero I heard talagang kokonti lang ang pinakamarami nga sa Asia, Hong Kong. Oo. Sa Saudi, medyo maliit lang kasi ang problema nila, yung lugar. Oo. Babiyahe pa kasi sila eh. Malayo. Tulad ng tatay ko, OFW yun, hindi siya nakaboto dahil may distance yung voting precinct doon. Oo. Sana man lang yung iba pinapayagan mag-day off. Ang problema ng iba, hindi makapag-day off. Hindi papayagan ng yung ibang amo nila, ayaw silang papuntahin sa embahada kasi natatakot na akala pag nagpunta ka sa embahada magsusumbong ka at susumbong mo yung masungit na amo. Kaya hindi sila, kaya ang request nila mag-online voting na lang, which is good, di ba? Well, that's possible with regards to technology. Kailangan lang ingatan nila dahil may hacker, di ba? Ang dalas Baka madaya din. Nahahack nga ng China yung mga government websites eh. So nag-cover ako ng election sa Singapore, no? Mga OFW, ang ingay ni Jackie. 10:06 ang ating oras. Ito pa rin sa gabay ng OFW International. Babalik po ang programang si Mr. Greg na ba yan? Play mo na landline ba yan? Cellphone. Okay.
Papasukin na natin, wag natin paghintayin dahil naka-cellphone siya. No, magandang gabi, Mr. Greg Rolyoda. Ito pa rin si Tita Lu Medina. Magandang gabi. Yes, Tita Lu, miss you. Oo nga, bisa nga mag-live ka dito. Oo, para mag-live din tayo sa Hong Kong. Oo, sa susunod na, susunod na linggo. Last Saturday, nasa kabilang stasyon ka, pero ito na ha, si Mr. Tito Enriquez ay tumawag, ay nag-text. Ito, sabi niya, Tita Lu, seaman po ako, nagbabakasyon till June 15. Gusto ko sana magpa-denture, fixed bridge. Throat canal kasi mahirap na kapag nasa barko hindi kami masyado nakakababa para magpa-dental. Paayos ko po sana pero medyo mahal ang porcelain denture. Kasama po ba ito sa benefits sa OWA? Ano po ipipresent na documents at saang hospital pwede? Sa ngayon po hindi pa po kasama ang mga kuwan natin sa dental care except kung may mga komplikasyon na ooperahan. So hindi po tayo entitled sa ngayon sa dental care. Parang yung pagpapagawa ng boobs, gano'n, no? Basta pagpapaganda, hindi pwede. Tama ka. Okay, si Lenny Heron ay nagbabakasyon galing sa Singapore. March 9, nandito na siya sa Pilipinas at nakapagpa-check up na rin. Nagpa-pap smear siya at may cyst daw sa ovaries. Pero maliit lang naman. Ako po ang gumastos. Inabot po ng 6,000 pesos kasama na ang mammogram. Member po ako ng PhilHealth. May makukuha po ba ako na may re-reimburse ko bago ako umalis? Pwede pa ba na paasikaso ko na lang sa mister ko kung siya'y makaalis na? Taga General Trias po kami. Pap smear. Entitled po siya. Pwede po niyang i-file, sana wala pang 60 days pagkatapos ng kanyang yung kanyang pagpapatingin sa kanyang doktor. So, kung pwede, ay i-file na niya kaagad. So yung pap smear pwede. Pero kung siyang, pwede, pag nakaalis na siya, pwede niya ipalakad sa mister niya, taga General Trias basta sila. sa mga nagpatingin siya sa mga accredited facilities ng PhilHealth. Okay. Oo nga. Tita Lu, nasa Singapore po ako, nagpa-check up ako dito. Nalaman ko na may bukol po ang suso ko sa kaliwa. At malalaman pa kung cancerous. Kung sakaling may problema, baka pauwiin po ako ng amo ko from Singapore. Wala pa po akong 2 taon dito at baka palitan ako ng amo ko. Kung aalis ako at mapauwi, magagamit ko po ba ang PhilHealth dito kahit sa ospital ng mga Singaporean? Paano po ang procedure ng pag-claim? entitled po siya, di ba? Kung sakaling magkasakit siya dyan, ay pwede niyang i-reimburse dito, ipadala niya yung mga papeles. At kung siya naman ay pauwiin, ay pwede niyang may pakita ito sa mga accredited na hospital dito sa ating bansa. Kaya lang, Tita Lu, dapat siya ay updated sa pagbabayad, Oo nga. Yun ang pinaka-importante. Dapat updated. Kasi yung iba nga, hindi updated. So, aktibo dapat siyang miyembro ng PhilHealth. Okay, pakilinaw nga yung premium na kung magkano lang. Di ba dati 900 ngayon, tapos tumaas ng 1,200. 1,200 pa rin ba ang babayaran? Hello? Paki-update mo nga sila kung magkano yung babayaran. Yeah, yung kanilang premium po sa mga OFW, sa ngayong taon na ito ay 1,200 sa isang taon. At for 2013, magiging 2,400. Kaya lang, kung babayaran nila ngayon yung kanilang 2013, ay may 50% discount, 1,200 lamang. Tama, balita ko, 5 million OFW members na with their dependents. Ang pinaka-huling balita, 5 million na ang OFW and their dependents na miyembro ng PhilHealth, di ba? Tama po kayo. O nga, ganun na kadami, pati yung kanilang mga dependents. At, yes, kasi napaka-importante po dahil ang kanilang mga mahal sa buhay ay naiiwan dito sa Pilipinas. So, kailangan nilang i-update dapat yung kanilang records para entitled anytime ang kanilang mga dependents. Okay. Ito ka Facebook ito at may Facebook din ng PhilHealth. Pwede po bang sa Pilipinas ko na lang pabayaran yung 4 years na advance ko for 2013 to 2017? Pwede po siyang magbayad ng advance basta siya ay may papakita na kontrata na ganun din kahaba yung kanyang kontrata. Pero kung siya ay OFW lamang na wala namang kontrata, ang pwede lang po ay pang 2 taon. Pang 2 taon. Kasabi niya kasi kung ipapadala ko mahal ang bayad sa Western Union, ano po yung papakitang dokumento ng mister ko kung siya magbabayad? Bali, ang ipapakita lang po ng kanyang mister ay yung anything na papeles, kagaya ng passport ng asawa, kontrata ng asawa, sulat ng kanyang asawa, o email ng kanyang asawa, pwede ho. Basta meron lang
sa patunay na ang kanyang asawa ay isang OFW. Okay, paki-remind naman sila ng inyong Facebook account. Connect with PhilHealth through Facebook. Simply search OWP PhilHealth, di ba? OWP PhilHealth. Yun ba, Mr. Greg, no? Yes, oo. Kasi, Kung hindi, dalawa yung Facebook namin, OWP, o kung gusto nila, PhilHealth lang. Pwede na. Pwede na yon. Okay. Kasi sa lahat ng mga nakikinig online ngayon, kung kayo may katanungan at hindi naman kami nagbo-broadcast, on the spot, may sumasagot ng inyong mga inquiries sa Facebook, di ba? Yes, meron kaming full-time na talagang aasikaso yan. Mula Lunes hanggang Biyernes. At pag Sabado, yun nga lang, hindi naasikaso. Pag Sabado lang naman. Kasi ngayon, lokong-loko yung mga OFW sa Facebook. Kaya napaka-effective ng Facebook sa mga katanungan nila. So, nabasa ko nga yung iba doon, no? Pwede rin kayo magreklamo doon. Halimbawa, hindi kayo naasikaso, di ba? Kaya minsan maganda na rin na wala rin kayong opisina sa abroad kasi magagastos lang ang gobyerno. Sa Facebook na lang pwede nang sagutin ang mga katanungan nila, 'di ba, Mr. Greg? Opo, at doon po ay malalaman nila kaagad lahat ng update, kung meron silang gustong malaman na ipapagawa sa kanilang mga mahal sa buhay dito ay atin nang tutulungan sila mismo. Okay. Dito naman sa mga nakikinip sa Pilipinas, ano ba ang pinaka-trunk line ng overseas OWP? Pinaka-direct line. Nandito sa Pilipinas, pwede po silang tumawag sa ating call center 441-7442. Okay. Yan. Pwede kayong magpunta ka sa opisina ng PhilHealth. Ang kanilang office ay sa... Ang office po niya. Ang opisina po nandito sa Show Boulevard 709, Show Boulevard, Pasig City. At wag po sila mag-alala, Tita Lu, kasi halos lahat nationwide ay meron kaming iba't ibang opisina para mag-asikaso sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kamag-anak ng mga OFW na naiwan dito. Oo nga, tama. May mga opisina kayo sa iba't ibang lugar. Ang mga OWP members ay maaaring mag-advance payment ng 2 taon, no? O maximum ng 5 taon sa buong taon ng 2012. So, ayan po, pwede kayo mag-advance payment, makakatipid kayo kasi ang premium payment ay 1,200 bawat taon at ito ay discounted rate dahil sa susunod na taon ang premium payment ay 2,400 pesos na. Yan. Okay, maraming salamat sa PhilHealth, Mr. Greg Rolyoda, Vice President ng Corcom. One of these days, mag-live kayo dito sa ating radio program. Maraming salamat, sir. At mabuhay po ang inyong programa. Okay, magandang gabi. Have a nice weekend, Mr. Greg. Okay. 10:15 ng ating oras. Kailangan pag-aralan ko to dito pa rin sa gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. At syempre, maraming salamat sa Overseas Workers Welfare Administration at Employees Compensation Division, ECC, Employees Compensation Commission, ECC, na matatagpuan sa 355 Hillpuyat Avenue. Sa Buendia po yan, ECC, Employees Compensation Commission under the Department of Labor and Employment. Sa lahat ng mga nakikinig ngayong seaman online, no? Kung kayo po ay natake sa puso, nagkasakit, naputulan, meron pa nga dyan namamatay sa engine room sa mga seaman, basta work-related ang inyong injury, maaari kayo makakuha ng benepisyo mula sa ECC, Employees Compensation Commission. Pero kapag naglasing-lasing kayo at binangungot, halimbawa, hindi kasali yun. Oo, iba na yung cause of death na yun. Oo nga eh. Negligence na sa sarili mo yun. Oo nga. Ano kinakalabit mo, Jack? 10:16 na ating oras. Maraming salamat din sa SSS. SSS OFW, believe kami sa inyo. Paki-play lang, please. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa.
Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph.